Magandang araw po sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ito na tayo po ay matututo muli sa magitan po ng mga salita ng Panginoon sa ating pong family altar. Shall we read 1 Corinthians 15:58? Therefore, dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Lagi kayong magsikap sa gawain ng Panginoon dahil alam nyo hindi nasasayang ang inyong pagkapagal sa Kanya. This is a powerful reminder that serving God is not a wasted effort. It encourages believers to stand firm in their faith, give their all service, and trust that their labor will be fruitful in the end. Ito po yung nagbibigay ng mga payo para sa mga Kristiyano na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya kay Jesus at sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ito rin po ay isang paalala na ang lahat ng kanilang pagkapagal o lahat ng ating pagkapagal at pagsisikap ay hindi mawawalan o nasasayang. Our topic for today is unshakable faith. Pananampalatayang hindi matitinag. No? May mga Bible character po tayo na makikita na tunay na ang kanila pong katatagan sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay ganoon na siyang sinasamahan ng Panginoon. Shall we look at sa life po ni Daniel, Genesis chapter 6, 12-17. Daniel did not fight his enemies. He remained steadfast and God responded on his behalf. Sa buhay po ni Joseph was the man who unshakable faith gave him the power to live his life in obedience to God. That is in Hebrews chapter 11:22. In Genesis chapter 22, in the life of Abraham was willing to surrender everything in obedience. We too are called to trust God even when the test is so hard. Job and Paul walk in unshakable faith, knowing that their trust in God will never be in vain. The assurances of 1 Corinthians 15:58, steadfast, magpakatatag po tayo, to be firm, fixed, and yielding in one's belief and commitment, immovable, huwag matitinag, not able to be moved or shaken from one's purpose. God's call a firm, unwavering commitment to faith and service. It means resisting any external pressure or doubts that might try to move us away from our belief and our dedication. Dapat po tayong manatiling matatag, hindi natitinag sa paniniwala sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Abounding in the work of the Lord, lagi po tayong masikap sa gawain ng Panginoon, to be continuously and wholeheartedly involved in serving God and others. A consistent, wholehearted effort in believing or in following God's will. Binibigyan po ang kahalagahan ng patuloy na paglilingkod at paggawa ng mabuti para sa Diyos. Labor is not in vain, hindi nasasayang ang ating pong pagkapagal. To know that their faith in service to God will be rewarded. Believers to persevere in their service, even when facing challenges or difficulties. Nagbibigay po ito ng katiyakan ng lahat ng pagod at pagsisikap para kay Jesus ay hindi mawawala, kundi may gantimpala po mula po sa Kanya. An encouragement to all believers to be actively involved in the work of the Lord, whether it is through acts of service, evangelism, or living a life that reflects our faith. It also highlighted the importance of a strong foundation in the truth of resurrection. Isang paalala po ito sa bawat isa sa atin, sa bawat Kristiyano na manatiling matatag, masigasig sa paglilingkod, at huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang lahat ng kanila o lahat ng ating pong pagkapagal sa Panginoon ay mayroong gantimpala. Nag-uudyok ito po na magtiwala sa Panginoon
at sa kanya pong mga pangako. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng ito at sa bawat pangako niya na ating pong pinahawakan. Tunay na hindi po tayo matitinag dahil ang Diyos po ay kung sino po ang Diyos ngayon, noon at magpakailanman ay pareho. Salamat po sa Panginoon. Shall we pray? God, we just want to thank you for everything that you have done in our life. Salamat po sa lahat ng pagkakataon ng buhay po namin ay patuloy mo pong iniingatan at sinasamahan. Lahat higit sa lahat sa aming pong paglilingkod sa iyo. Hayaan mo lang po, Panginoon, na kami po'y kumapit o Diyos sa mga salita mo at mula po doon kami po'y mapalakas, ma-encourage, ma-motivate, Panginoon, na labanan ang lahat ng bagay sa buhay ng bawat sa amin. Lalo tigit sa lahat, ang laban ng buhay na meron po ang bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Alam po namin, God, Lord, ang lahat ng katagumpayan ay nagmumula sa iyo at ang lahat, Panginoon, o God, ng biyaya ay nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami sa lahat ng pangako mo sa amin, O Diyos, na tunay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos, sa iyong pangangalaga sa buhay ng bawat sa amin, sa iyong proteksyon, at sa iyong pagkapala, at sa iyong kabaitan at kabutihan sa buhay ng bawat sa amin, kasama po ng aming pong sambahayan. Ama, sa iyo po namin binabalikan lahat ng papuri, karangalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen.